Magandang tanghali guys. Ito ngayon dahil sa maulan na panahon, tayo po ay kakain ng may sabaw na mainit. Ayan po ay sinigang na baboy. At ngayon nga pong panahon ng bare months ay hindi natin inaasahan ang pagkakaroon ng tig-ulan, tiglamig o tighangin. Kakaroon din po ng bagyo tulad ng bagyong Christine ngayon. Ingat po tayong lahat lagi sa mga nasalanta ng bagyo ngayon, mga kapwa ko Bicolano o Bicol. Keep safe po sa ating lahat dyan. Hindi man po natin inaasahan ang sakonang ito, lagi pa rin po tayo mag-iingat sa bawat hamon ng panahon dahil hindi natin araw-araw hawak ang ating kapalaran. Huwag lang po natin kalimutan magdasal lagi at humingi ng tawad sa Panginoon. Sa araw na pong ito ay alalang-alala po ako sa aking pamilya dahil ni isa man po sa kanila ay wala po akong makontak. Ni hindi ko man lang po sila makamusta kung kamusta sila, kung anong nangyari sa kanila o safe ba sila. Hindi ko makontak dahil yun pala ay brown out. At hindi ko rin po alam kung ilang araw dun mag-brown out. Pero umaasa ako na mamaya bukas or sa makalawa ay makukontak ko na po sila. Mag-pray lang po tayo lagi na wag po tayong mawala ng pag-asa dahil andyan po si God na laging nakagabay sa atin. Man po tayong magpunta. Si Lord yung ating laging matatakbuhan, na ating kalakasan at laging kaagapay sa bawat oras. Sa mga labis man po na salanta ng bagyo, sana ay makaahon din po tayo agad at wag po tayo mawala ng pag-asa. Lagi lang po tayong mananalig sa Panginoon. Dahil wala po siyang ibinibigay na hindi po natin kayang lagpasan. Sa bawat oras, araw at panahon po, huwag po natin siyang kakalimutan. At magpasalamat po tayo sa mga taong may mabubuting puso na tumutulong at tutulong pa po. Maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ay ginamit ng Panginoon para po sa mga taong nangangailangan at sa mga taong nasalanta ng bagyo. Nakakapanghina man po pero kailangan po nating magpakatatag. Papasaan naman po't makakasurvive din naman po tayong lahat. Ramdam na ramdam ko po yung lakas ng bagyo dahil isa din po kami noon sa nawala ng bahay dahil po sa bagyo. Pero nilakasan lang po namin yung loob namin para po sa mga pamilya namin. Doon po kami kumukuha ng lakas sa bawat isa sa amin upang malagpasan namin ang bangungot na yun. Yung mga pag-aari natin, bahay o kung ano man pong mga appliances, yung mga nawala dahil sa bagyong, may babalik at may babalik pa din po natin yun sa tamang panahon. Pero yung buhay ng tao ang kailangan nating isalba. Kasi pag nawala ito, ay wala nang maibabalik pa. Kaya pahalagahan natin ang buhay na dapat pahalagahan. Madali naman po natin may babalik ang mga bagay na kasangkapan o kagamitan na nawala dahil sa bagyo kung tayo po ay mas sisipagan pa po natin. Ang hirap po kumain ng masarap tapos yung pamilya mo hindi mo alam kung kumain na ba. Kung maayos ba yung tinutulugan nila dahil sa malakas na hangin, alon at ulan. Sa lugar kasi namin basta bare months, bagyuhin po kasi talaga. Hindi ko po alam kung bakit. Basta pagdadating na lang yung bare months, lagi namin sinasabi, magtitiggutom na naman kasi uulan na naman. Lalaki naman ng mga alon papuntang bayan upang bumili ng mga pagkain. Yung bilihan po kasi namin ng pagkain ay nasa bayan pa po kasi isla lang po kasi yung aming lugar. Kaya kinakailangan pa po namin sumakay ng bangka para po makatawid ng bayan at makapamili ng mga pagkain. Paano naman po yung mga walang pambili o mga walang bangka? Ang hirap po ng sitwasyon kapag nasa isla ka. Pero dahil sa isla na yun, doon kami namulat at doon kami lumaking masaya. Kaya kahit ano man nangyari, hindi ko naman makakalimutan yung pinagmula naming isla na yun. Dahil kung hindi dahil doon ay malamang wala po kami ngayon dito sa mundong ito. Sa mundong masaya or malungkot o magulo. Kaya hindi man po tayo linggo-linggo magsimba, gabi-gabi pa rin po tayo manalangin bago po matulog. At huwag po nating kalimutan gumawa ng mabuti sa kapwa natin. At huwag din po tayong gumanti kahit ano man po kasama yung ginawa nila sa atin. Kasi ako, na-realize ko habang tumatanda ako,
Parang gusto ko na lang laging masaya. Kasi life is so short, diba? Kaya piliin mo na lang maging masaya lagi. Basta wag mo na lang silang gagayahin. Sana may mga tao pa rin pong handang magpatawad at piliin ang maging mabuti lagi sa kapwa. Dahil wala naman po itong maidudulot sa iyo. Pero alam ko po na sobrang hirap po magpatawad. Pero nandiyan naman po si God para po tulungan tayong magpatawad. Dahil hindi naman po tayo Diyos para hindi magpatawad. Ang hirap po kasing magkunwari na okay ka na hindi naman. So ayan po, balik na po tayo sa kinakain natin. Habang kumakain po ako dyan, may sobrang lakas po ng hangin at ulan. Kaya hindi ko po maiwasang mag-isip sa pamilya ko. Ako po yung nahihirapan lagi sa sitwasyon kapag may dumadating pong bagyo sa amin. Sa mga nakakaalam po, basta po sa Bicol, bagyuhin po talaga lalo na po pag bare months. Kaya yung iba po sa amin, pagpadating na po yung bare months, ay naghahanda na po sila para po sa bagyo. Yung mga bahay po nila, inaayos na po nila para po sa darating daw na bagyo, para maging matibay. Sobrang hirap po ng sitwasyon na dito sa bangus na ito. Sinigang na bangus yung niluto ng asawa ko para daw sa taglamig na ito. Pero hindi ko po alam kung ano po yung kinakain ng aking pamilya doon sa Bicol. Ang hirap po talaga kapag malayo ka po sa pamilya mo. Kasi hindi mo po sila oras-oras o minuminuto nakakamusta kung kamusta sila, kung okay ba sila, kung ano ba yung mga ginagawa nila. Sobrang hirap po para sa isang anak ang malayo sa mga magulang, lalo na sa mga kapatid. Dahil hindi mo sila laging nakikita. Excited na rin naman akong umuwi. Kaso malayo pa yung bakasyon. Kasi hindi lang po isa o dalawang bagyo ang dumaan na wala po ako sa piling nila. Yung bagyong malalakas na nawawalan talaga ng signal. Kaya hindi mo sila makontak. Nandun yung hindi ako makatulog. Tapos maya't maya, tinatawagan ko bawat isa sa kanila. Ganun pala yung feeling kapag malayo ka sa pamilya mo. Tapos may mga trahedyang ganun. Lalo pat isla yung lugar mo. Kaya sa mga ganitong sitwasyon po na malalayo sa pamilya, huwag po tayong mawala ng pag-asa lagi dahil alam po natin na ligtas po sila. At alam po natin na hindi po sila papabayaan ni Papa G. Sa Panginoon ko na lang po inaasa ang lahat dahil alam ko po na hindi naman po siya magpapabaya sa ating lahat. Pero sana po ay suklian din naman po natin siya bilang pagiging isang mabuting anak niya. Maging mabait po tayo lagi sa kapwa natin at tulungan po natin yung mga taong nangangailangan kung tayo po ay medyo nakaka-LL or luwag-luwag. Sarap naman ng sinigang na to. Buti tumila yung ulan ng umaga na kaya kami nakapamalengke ng maaga. Thank you po Lord sa masarap po na ulam na ito. Salamat po lagi sa pagpo-provide mo sa araw-araw. Maraming salamat po Lord dahil hindi niyo po kami pinapabayaan sa lahat ng pagsubok na dumating sa amin. Nandyan po kayo lagi at hindi niyo po kami pinapabayaan. Lagi po kayong nandyan para hilahin yung mga kamay namin pataas. Bilang ganti po, gamitin niyo po akong instrumento para sa mga taong nangangailangan. Bigyan niyo po ng lakas ang bawat isa sa amin. Alam ko po hindi man po sa ngayon, pero alam ko pong darating po yung araw na makakatulong po kami sa mga taong nangangailangan. Masigit po kayong kailangan ngayon ng mga taong nasalanta ng bagyo. Nakakaawa at nakakapanlumo naman po yung mga nangyari. I-provide niyo po yung mga pangangailangan po nila sa ngayon. Dahil alam ko po na marami na po kayong instrumento namit na tao para po sila ay matulungan. At alam ko rin po na marami pa pong tutulong doon sa kanila. Nawalan man po sila ng mga bahay, gamit o ari-arian. Ang importante po ay buhay po sila. Dahil sabi ko nga po, ang mga bagay ay madali pong maibalik basta sipagan lang po natin. At ang buhay ng tao ay hindi na po maibabalik kailanman dahil ito po ay hiram lang po natin. Kaya dapat po mas unahing iligtas ang tao kaysa po sa mga ari-arian o mga gamit. Kaya guys,
Lesson learned na po sana sa atin ito. Need na po nating baguhin yung mga dapat nating baguhin. At wag po tayo magpakabulag sa galit man po, inggit o kahit na anuman pong masama laban sa mga kapwa natin. Piliin na lang po natin ang laging masaya at maging mabait po. Dahil hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Guys, first time ko lang po mag voice over ngayon pero sobrang hirap po talaga. Nahirapan po ako sa pag-voice over ko na po ito. Pero ganun pa man, go lang po tayo ng go. Baka malay mo, malay natin. Hindi po Malaysia. Ayan po guys, makikilambing na rin po. Pa-like and share na rin po. Para po sa tulad kong beginners pa lang po. Para po may pagkabalahan lang po sa sarili. Handa naman po ako sa kahit na anuman pong mababasa kong mga bashers. At yan po nagtatapos ang ating pagkakain. Maraming salamat po for watching. Next time po ulit.